Okay, so nakakatuwa na this year, ang daming inirelease na budget-friendly Android phone ng Vivo. At tumagdag pa dyan, yung pag-uusapan natin ngayon, ito yung Y21D. So unbox natin to, tingnan natin yung specs, at tingnan natin kung eksakto pa yung performance niya versus dun sa presyo ng Vivo dito sa phone na to. So doon muna tayo sa presyo. So mabibili natin itong Y21D sa presyong 6,899 pesos lang para dun sa 4128 GB. Pero kung gusto natin ng 6256, 8,899 naman. At yung mismo unit na nandito sa atin ngayon na itong 256 GB at yung purple or lavender purple na kulay. Pero if ever na ayaw nyo to, meron namang glowing black na kulay. So again, nandiyan yung link sa description box sa baba, pati na rin yung basket icon somewhere dito sa baba para hindi na kayo mahirapang mag-order nito. So dito sa likod ng box, makikita lang naman natin yung ilan sa mga top specs niya, pero lahat din pag-uusapan natin mamaya, kaya open na natin tong box. Okay, so una natin makikita ay yung mismong phone at sa plastic. So ito yung lavender purple. Okay naman, napaka-elegante na itsura as usual. Tapos matte finish, so hindi siya kapitin ng smudges or ng fingerprints if ever lang na hindi tayo gagamit ng case. Pero merong case na kasama sa box, mamaya papakita ko. Tapos may konting design na makikita sa bawat pag-tilt natin ng phone. Tapos curve yung niya, yung edges niya dito sa may gilid, kaya comfortable siya hawakan, guys. No, pero yun nga, hindi rin naman natin ito masyadong ma-appreciate kapag meron ng case. Tapos yung camera bump niya medyo makapal-kapal. Ayan. Okay? So, yan yung ating Y21D. So, tingnan natin yung iba pang laman ng box. Kagaya sinabi ko, meron tayong jelly case dito. Ayan. Meron siyang additional protection para dun sa camera bump. Tapos, meron tayong documentations. Meron tayong USB-A to USB-C cable. Tapos yung ating SIM ejector pin at yung ating charger na USB-A yung port. Okay, unahin natin pag-usapan yung design nitong Y21D. Grabe yung protection nilagay dito ng Vivo kahit napakamura lang. Meron tong IP68, IP69, tsaka IP69 Plus at military grade protection. Ang tindi. So kahit na mabagsak natin to, hindi agad-agad masisira. Tapos maalikabukan, hindi agad-agad papasukin kahit ng tubig, 1.5 meters for 30 minutes. Yan yung kayang i-handle ng phone na to. So, kung sakaling gamitin natin to sa ilalim ng tubig, limawa, swimming pool, ganyan, hindi po tayo magkakaroon ng problema. Pero again, hindi to action camera. So, wag naman natin gawing action camera tong phone na to kahit na may mga ganong protection. Tapos, meron pa inilagay dito yung Vivo na, 400% na audio boost. So, talagang malakas po yung speaker nitong Y21D. Tapos ang good news pa dyan, yung kanyang SIM tray ay hindi hybrid. Pwede tayong maglagay ng 2 nano SIM at isang micro SD card na up to 2 terabytes. Ganun katindi itong Y21D. Meron din tayo ditong napaka-reliable na side fingerprint o side-mounted fingerprint scanner. Ayan, conventional, kaya palaging reliable yung bawat pagdampi natin. Hindi sobrang bilis, pero fast enough para masatisfy naman tayo. At side note lang, hindi lang sa 2.4 GHz Wi-Fi connection compatible itong Y21D, pati na rin sa 5 GHz. At ang isa pa sa nagmamalaki, guys, ng Vivo dito sa Y21D nila ay yung battery. Kasi meron tong 6,500 mAh na battery capacity. At para sa isang entry-level phone, talaga pong malaki yung capacity na yan. Pero syempre, tingnan natin yung SOT na nakuha natin dito. Ayun guys, tingnan nyo. 22 hours and 29 minutes. Ang tindi ng Y21D pagdating sa battery consumption. Talagang sa isang charge, guys, hindi tayo mabibitin. Baka pag uwi natin ng bahay after ng whole day work, meron pa tayong 20 or 15% na battery remaining. Ganun po katindi yan. 22 hours, 29 minutes. Pagdating naman sa charging, 44 watts, guys, yung charging speed nito. At from 18 to 100%, 1 hour and 25 minutes ko to na charge. Ngayon, pag-usapan natin yung display. Mabuti na lang, sa ganitong presyo, hindi sila naglagay ng notch. So, punch-hole selfie camera naman yung inilagay nila, kaya mas maganda yung display natin. Yun nga lang, kagaya ng mapapansin ninyo, makapal-kapal po yung chin natin dito sa Y21D. So, tingnan natin yung quality ng kanyang display. So, meron tayo ditong 6.68-inch IPS LCD 720p yung ating resolution. At yung ating max refresh rate dito sa Y21D ay 90Hz. Meron daw inilagay dito na glass protection ang Vivo na ang tawag ay Guardian Glass. Pero out of the box, meron na tayong pre-installed na screen protector. So talagang gagamitin na lang natin
at least meron tayong peace of mind na pagka-open natin ng box, hindi agad-agad magagasgas itong phone na to. At ang maganda pa dyan, yung kanyang widevine security ay level 1 dito sa Netflix. So makakapag-play tayo ng full HD contents kahit 720p pa lang yung resolution nito. So talagang ma-utilize nating mabuti yung magandang display nitong Y21D. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ng phone na to kasi syempre, yun yung isa sa mga tinitingnan natin kung okay ba yung performance kahit mura lang yung phone. So itong Y21D ay naka-FunTouch OS 15 na out of the box on top of Android 15. Unisoc T7225 yung kanyang chipset, LPDDR4X yung kanyang RAM, pero eMMC 5.1 lang yung kanyang storage. So hindi ganun kabilis. Tapos meron naman tayo dito extended RAM na doble ng physical RAM. Tapos ayon sa ni-research ko, dalawang major Android upgrades yung matatanggap ng phone ito. So hanggang Android 17. Tapos 3 years na security patches. At para sa isang entry-level phone na mura din naman talaga, hindi na tayo magko-complain sa kanyang software support. Actually, yung iba nga, hindi na makakatanggap ng major Android upgrade pagkatapos ating mabili. Kung Android 15, Android 15 na talaga. Pero ito, aabot pa ng Android 17. Di umano. So, ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung extended RAM or virtual RAM dito sa Y21D. 419,914. So, ngayon naman, ito yung score kapag naka-off yung ating extended RAM. 420,691. So, mas maganda po yung score na nakuha natin kapag hindi natin ginamit yung virtual RAM. Pero syempre, hindi ko kayo masisisi if ever na gamitin ninyo yung virtual RAM kung 4128 lang yung bibilin po ninyo. So, I suggest kung kaya po nating dagdagan pa ng kaunti yung ating budget, go for 6256 para mas future-proof. Hindi po tayo mahirapan kapag madami na tayong application na gagamitin. Hindi naman tayo magpapatakbo dito ng mabigat na mga games or application, pero good to know guys, tinan nyo naman yung battery consumption niya. Hindi man lang nabawasan kahit 1% after ng 20 minutes na wildlife stress test. At yung kanyang temperature, 3 degrees lang guys, yung nadagdag. Ngayon, if ever na maglalaro tayo dito sa Y21D, pwede tayong mag-swipe mula dito sa left papunta sa right at meron tayong parang game assistant na makikita. Tapos pwede tayong mamili ng performance profile. Tapos yung refresh rate or max refresh rate pwede rin nating iset. So tingnan natin yung performance niya dito sa Asphalt 9 kapag nakasagad yung graphics. Okay, so far guys, wala naman ako makitang malaking issue. Kaya naman niya. Pero yun nga, hindi niya na-generate lahat ng graphics. Pero makakaasa kayo guys na yung mga casual gaming kagaya nito, wala namang problema dito sa Y21D. Tapos, meron pa tayong bypass charging dito. So, if ever na maglalaro tayo, mas magandang i-enable natin yun para hindi mag-generate ng init. Pero, yun nga, kagaya na nakita niyo sa wildlife stress test, medyo malayo sa overheating itong Y21D. At panghuling aspect ng phone na to ay yung kanyang camera. So, meron tayong 50 megapixels na main shooter dito sa likod, tapos auxiliary camera, tapos 5 megapixels naman yung selfie camera. Yung video recording dito sa selfie camera nitong Vivo Y21D. So 1080p, 30 frames per second yung sagad na pwede nating ma-record, which is normal para sa isang entry-level phone. Kaya guys, ano masasabi niyo sa quality? Medyo soft para sa akin, no? Hindi siya ganun, well, sharp enough para maging natural yung itsura natin tsaka yung skin texture natin. Meron pa rin details na nakikita. Pero compared dun sa ibang mga nakita kong entry-level phones, medyo soft yung quality dito sa Y21D selfie camera. Pero kulay, okay naman. Hindi naman maputla, hindi rin naman overly saturated. Saktong-sakto lang naman. Tapos yung exposure natin, okay din naman. Kasi meron ditong dalawang spotlight plus yung ilaw sa ating ceiling. So, nabalansin naman mabuti. Pero okay guys, ano masasabi niyo? Comment kayo dyan. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Y21D ng Vivo. Sa tingin nyo ba magandang
Option din 'to kung sakaling bibili tayo ng bago nating phone ngayong bare months, comment kayo diyan sa baba. At if ever na nagustuhan niyo 'tong phone na 'to, puwedeng i-click yung shopping bag icon somewhere dito sa screen or diyan sa description box. Meron ding link para hindi kayo mahirapan. Tapos, share ko lang yung konting thoughts ko tungkol dito sa phone na 'to. Para sa'kin, kagaya ng sinabi ko sa umpisa ng video na 'to, so far this year, yung mga ni-release ng Vivo na mga entry-level phones, hindi na masama, eh. Yung value na makukuha natin maganda kasi lalo na yung software support kahit nasa murang halaga lang, meron tayong matatanggap na 3 or 2 hanggang 3 major Android upgrades, 3 taon na security patches. Good deal yun, guys. Kasi hindi agad-agad ma-compromise yung security ng phone natin kahit ilang taon na yung lumipas na gamit natin ng phone na 'to. So again, good job sa Vivo. Sana tuloy-tuloy pa 'yan. Kasi kung kukumpara sa halimbawa, yung mga entry-level phones ng Samsung, for example, magaganda rin naman yung mga yun, pero kulang na kulang talaga tayo. Pero halimbawa na lang, yung laman ng box, 'di ba, walang charger, ganyan, walang case. Pero dito, kumpleto. Yun lang naman yung opinion ko. Pero syempre, hindi naman perfect yung mga phones ng Vivo. Kagaya na lang nitong Y21D, ang kapal pa rin nung chin natin, tapos Unisoc yung ginamit nila. Pero, yun nga, sa performance, okay din naman. So, hindi natin makukuha lahat, lalo na sa mga entry-level phones. Pero again, para sa value na nakita natin dito, okay na siya para sa presyo niya. So yun na guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.